Yun o, Di mga ba? O, kapuso. yan. Wag na natin patagalin ito. Yan, Dahil nandito po sa atin live sa ating studio. Walang iba kundi si Hepe, si Chief PNP, mga kapuso, si General Nicolas Torre III. Hepe, magandang umaga. Good morning, sir. Sir, on. Yan. Yan, yung yan, white. yan, Yan. Yung kabila niyo, sir. Yung puti. Yan. Good morning. Sir Joel. Good morning, Ma'am Weng. Oo. Jen, Oo. masyado naman kayo migpet. Oo, baka daw po magkalagasan ng ng Oo, mga ba? district hepe ng PNP. 5-minute response time. Ano bang basihan ng 5-minute, General? Yes. Kasi alam ko, sa US ganyan din. Kailangan makaresponde ka within 5 minutes. Pero ito ba'y binasi natin doon? Yung bang naging panukatan natin, General? Well, for one, yan ang expectations ng mga tao noon pa. Meron namang NAPOLCOM regulations before niyan, 7 minutes actually. 7 minutes, okay. Parang napakatagal na 7 minutes. You know, when a person is in danger, ang isang minuto ay the longest 1 minute of their lives. Di ba? That's So, true. we Tama really yun. need to tugunan talaga. And lately, sa isang podcast ng ating presidente, he said that he wants 5 minutes. And representative yon ng kung ano ang kagustuhan ng taong bayan. Kaya ating pinapakinggan yan. And dati nga, 3 minutes pa nga yan eh. Yes, Okay. totoo yan. 3 minutes Sa ngayon, na 5 natin. minutes is okay. So yan ang standard na ating pinapatupad ngayon sa buong Standard NCR. na under your watch, General. Ba't hindi nagawa ito ng mga previous PNP chief. leadership, no? Oo. Yung leadership ng PNP. Nagawa naman siguro, baka hindi lang na-emphasize. Hindi lang natutukan. hindi lang na... Sorry, nilalagay kita sa hot seat, ha? Ikaw Sige, kasi. ikaw na nga Eto lang. magtanong. General, bakit doon sa 5 minutes, ang tingin ko kasi, sabi nga ng iba, ang daming factor sa Metro Manila na nagdi-delay ng response ng police. Isa na po doon yung traffic. Kahit nga ambulansya, hirap na hirap pag traffic, Joel. Paano pa po yung police? Yan ang challenge kasama sa pag-aaral yan. But you know, the proof of the pudding is in the eating eh. Pwede nating patawagin ng isang kababayan natin. Quezon City ngayon, ang Sige, gawin natin subukan pilot nga natin. Subukan Tawag sila natin. dito. Subukan natin. Sabihin lang address nila, papuntahan natin ng pulis sa loob ng... Sige nga. Subukan 5 minuto. natin. Si Alan, Zen, taray nga natin kung nasa si Alan Gatos. Hanapin natin si Alan Ito, Gatos, mga sir. kapuso, actual Try na natin susubukan ha? natin, no? Alan, nakaset up ba si Alan, Zen and Miko? Hanapin natin si Alan Gatos sa kanyang challenge natin ang kinalulugtiran. Philippine National Police doon sa kanilang 5-minute Oo. response time. Si General Torre po ay may All dalang stations, radyo all dito stations sa aming standby. tabi. All stations yan. standby. Ayan, Wait si- lang po, banter muna. Nire-ready namin si Alan Gatos. Kailangan live makita natin siya kung sa kanyang kinaroroonan. At itatawag yan ni General All stations ang lokasyon ni standby. Huwag tayo Alan. sa double B. At Tayo dapat ay 5 mag-silence. minutes nandun ang pulis ni General. Ayun, no? Pag wala, General, sa 5 minuto, Live din natin makikita kung Hindi pa paano natin- sila tanggalin. Oo, Ayan, diba? ng, O, ito na. Philippine National Police Chief, no? tingnan natin. Nasa lokasyon, nasa Quezon City po si Alan Gatos. Police Major Tobias. Ayan, si Major Tobias daw siya. Oo. Okay na si Alan Gatos, Si sir. Alan, kailangan natin ang kanyang address. Oo. Zen. Sir, ang dami nag-good morning sa'yo dito sa Facebook Live 600 natin, ha? Kaiser 6. Oo. Live tayo sa double B. Tayo ay Cymex demonstration. Yan, tingnan natin ang tikas ng QCPD. Yan. Okay. Okay na si Alan? Nakontak niyo na ba si Alan? Oo, Baka hindi natin alam kung nasan si Alan. Ready lang po natin yung Viber video ni Alan. Kailangan lang natin na... Pero ito, Ito, baka mabilis ang pulis, mabagal si Alan. Hindi. Mabilis si Alan Gatos. Garantisado namin yun. Alan. Boss, matagal na kita hindi nakikita. Oo nga. Pero General, ito yung performance dito sa 5-minute response time na ito, sukatan na rin ng, ano ba to, promotion ng mga hepe po ng, halimbawa, police district, kagaya ng QCPD. Katulad ng walong tinanggal ninyo sa posisyon. Alam mo kasi, Ma'am Weng, the police response is the prime product or service ng PNP na dinideliver sa ating mga kababayan. Ang ating mga kababayan tumatawag sa 911. Incidentally, ang 911, pwede natin subukan, tawagan natin, and then press 1, tingnan natin kung gaano sila kabilis makasagot sa inyo. wala na yung 117, General. Wala na ngayon. 911 na. 911. Lahat yan ay kinonsolidate sa 911. Okay. So, pag tumawag sa 911, ang ating mga kababayan, they are in distress. We need to give them
yung serbisyo, kailangan masamahan natin sila. Because I do believe na yung arrival pa lang, yung pagdating pa lang ng pulis, it already solves a lot of problem. Kasi andun na ang pulis. Ngayon, ma-assess niya ano ang kailangan. So, we can deliver. Ang sinasabi nyo nga, ang pulis ngayon is one call away. No? Yeah, Totoo yan. Telepono na lang katapat. Hindi ka na pupunta ng presinto, hindi ka na maghahanap ng pulis sa Totoo yan. kalsada. Oo, oo. That's Very That's right. immediate. Ano, Doon sa ha? 8 tinanggal kahapon, meron na po sila mga kapalit, General? Yes, I'm very lucky at this point kasi na sa isang posisyon may mga Nakapila? 100 nakapila. Talaga? Yes, kasi ang isang batch ng mga nagsasabay-sabay ng mga officers, batch 99, 2000, 2001, mahigit 100 ng isang batch na yan. So, all of them are equally competent. Qualified. Oo. All of them are equally qualified according to the qualification standards. So, Paano ka pipili doon sa 100 yun? ayun na nga eh. Oo. Kaya nga eh. So, napakadali dahil pag may sumablay na isa, Oo, tinanggal may natin, papul ka maghanap na. tayo ng kapalit. Kahit na mag-inimay-nimay mo ka lang dyan eh. Papasa Qualified lahat yan lahat kasi yan. qualified lahat yan. Ayan, So, oo. it's just very easy for us to Oo. look for the replacement. Nakikita Kaya, natin, Weng, ang ginagawa ni General ngayon, siya mismo nagko-command not only figuratively, but literally. Siya mismo tumatawag sa radyo at siya ang nag-uutos sa kanyang mga tauhan. Yun ang isa sa mga requirement ninyo sa mga hepe ho ng pulis. Kaya siguro ito natanggal tong ilang Ibig sabihin, mga... hands-on. Kailangan ganun ba sila? para kasi magawa yung 5 minutes response, kailangan ang mid-level supervision. Ito ang mga chiefs of police natin, mga operations officer nila, yung mga ranggong major, lieutenant colonel, colonel, dapat kasali sila. Dapat sila ang nagsusupervise ng mga tao, nagdi-dispatch, nagdidirehin ng mga tao. Parang basketball yan eh, na maraming players, kahit nag-ano kagagaling ang players mo kung walang coach, walang mangyayari. So ito yung mga coach, ito Yan. yung mga mid-level supervisors. So, Okay. hindi Coach, pwedeng assistant hindi nila coaches. alam ang galaw ng tao nila. Ay, hindi po pwede. Iyon, Kailangan alam nila and they should be immersed in it at alam nila ang nitty-gritty ng kanilang ginagawa. Okay, ready na si Alan Gatos. Alan. Yeah. Alan, Tell us. Alan G. We just need his address. Weng, Asan ka? Joel, at kay Chief PNP, magandang umaga po, General Torre. Location mo? Ako ay naririto sa kanto ng Cavite at Examiner Street sa Quezon City. Nako. Cavite at Examiner Street. Cavite Examiner Street. Ay, Napakadali. Cavite Siguro at walang 3 minuto. Cavite at West Avenue Street. ano ba talaga? Ano ba talaga? Cavite Cavite Street. at West. Gusto mo iligaw yung pulis eh. Ulitin natin. Cavite at West Avenue Street. Avenue. West Avenue. Yan. Cavite and West Avenue. Yes. Sige. 600 Kaiser 6. $600, 3 minutes response. Cavite, corner West Avenue. Cavite, corner West Avenue, Quezon City. Kindly look for Alan Gatos. Alan Gatos. Lan, meron ka bang timer dyan? May timer ka ba sige, dyan? sandali. Timer natin, okay? Alan Gatos ng DCWB. Naka-uniform yan, kuya. Alan Hindi ko Gatos ng maliligaw. DCWB. Meron siguro siyang patrol na sa sasakyan. No, pick up na Dito, puti. nakaparada rin dito, sir, sa kabilang ng West Avenue. Attention all station under our comment base and all monitoring units outside. This is an FTX response test. Again, this is an FTX response test. Proceed at Cavite corner west up. Again, Alright. proceed at Cavite corner west up. Look for Alan Gatos. Unit, proceed. Time start now. Alright. Okay. Okay, habang hinihintay po natin si Alan Gatos na mahanap ng mga pulis, tingnan natin kung papasok sa 5-minute rule ni General Torre. At Ito ay ipinapakita challenge ko sa yung cellphone QCPD, natin. Oo. Tumatakbo ang ating Doon sa cellphone ni Ayan. General, patrol car. Kuya Noel, baka At kayang mga i-zoom yun? motorsiklo. Pwede ba Yan natin yung, zoom yan? yung mga pulis Namomonitor po natin na yan, naghahanap ating kay mga Alan pulis. Gatos ay meron pong body camera. So nakikita yung response mula doon sa body camera na hawak ng mga pulis, yung pagpunta nila kay Alan Gatos. So tatanggain natin yan. Yan ang kanilang body camera. Kuha ng body camera yan. Ganyan na sila ka-high-tech ngayon, General. Ito po ba ay general pang buong nationwide na ito, General Torre? Yes, ma'am. Nationwide na po ito? Sa ngayon ay
nationwide ang deployment. Quezon City ang ating pinapilot kasi medyo veterano ng Quezon City na ako'y director dito. At ngayon ay NCR sumusunod na. So after maybe a month or two, NCR na ito and all major cities in the country. 1 minute na. Iloilo actually pwede. Nakamotor po yung Yan, 1 minute. nagre-responding At, 1 minute hinahanap na. niya si Alan. 1 minute na. responding police. Yan. Ang dami Actual po nag-aabang yan, sa no? Facebook Live natin, General, Inaabangan kung talaga matutupad yung 5-minute rule. Nakita ka na ba, Alan? Ayan. Hinaharap So, na siguro, ba? Wala pa tayo nakikita mga pulis dito. Alan. Alan, pahirapan mo ng konti. Magtago ka sa mobile. Ay, sir. Sir, hindi pwede magtago si Alan kasi pag nagtago yan, hahanapin namin, gagamitan namin ang heartbeat monitor. Ay, talaga? Meron na, Seryoso? meron ka. May heartbeat mo. Ay, seryoso? At saka 16 days ang paghahanap doon pag nagtago. Yan ho. Yan ho, ma'am. Magbubungkal ka pa ng lupa, Yan, General. Ma'am Weng. Kita mo Ang naman ating yan, ha? ginagawa dyan ay simulation yan na pag tumawag sa 911 ng ating kababayan, Oh, ito na, pag makita parating ng din pulis, po, tawagin nila. Nandiyan na lang yung mobile, Teka. General. Nakandyan na? 2 Ano? minutes and 9 seconds. Ilan? 2 minutes and 9 seconds. Oh. O, yung- Dito sa oras ko. Yung 3-minute challenge ni General. No, Nandiyan na ba yung pulis natin, sir? Nandiyan na, 2 Asan minutes na? and 9 Pakita natin seconds. yung mobile. Ayun. Pakita natin yung mobile. Ayun, no? Ayun yung mobile. Ayun Ayan. na, may Ayun, patrol ka na sa likod mo, Sir Alan. Bill na, oh. Ayun na, Ba't parang palayo sa'yo, Lan? Body number 224. 224. 224, Oo. West Avenue. On the spot po yan, mga kapuso. Na-responde ng QCPD. Ba't hindi ka pinuntahan na? Baka naman mag-CCR lang yun. Ba't hindi ka nilapit? Hindi, pumesto lang yun para hindi Pumesto makaabala. lang. Para hindi makatrapik. Oo. At ang maganda doon, May mga SWAT pa na dumating. Ayun, may Oh, mga kita mo SWAT pa yan. na dumating. Ayan, Wow. Oo. Ano po yan, linawin po natin linawin natin mga kapuso na hindi po ito staged. Ngayon lang po namin sinet up si Alan doon sa lugar na kanyang pinestuhan at ibinigay kay General Torre yung location ni Alan Gatos. Na kanina gusto pang iligaw. Ilan ang naitala mo dyan sa timer mo, Alan? 2 minutes and... 2 minutes and 9 seconds. Wala ba kayo mga kamay? QCPD. Diba? Napakagaling. QCPD. QCPD to, Galing. 600, kindly approach 1017. Oo, Pagkatapos salamat ay po, short interview. Tutok ang body camera sa kanya. Mga boss, ito yung mga mga tauhan ng QCPD na within dami, 2 minutes and 9 seconds naka-responde po dito sa lugar kung saan tayo na General, bakit composite ito? May SWAT na, tas may regular member ng QCPD. Yun po kasing sandali, i-confirm ko muna yung mga tao. Para Sige po. Sige po. i-confirm. 600, Kaiser 6. Good job, proud to be. Proud to be. Thank you. Yun, no? Ayun, proud to be QCPD. Si PNP, ayan. Nasa Kaiser 6, one to, tango. DCWP. Ayan. Alright. At, Sino ito, sino yung pula ang yung happy radyo. nila dyan? Sino ang ano nila? Sino yung pinaka-team leader ninyo team dito? leader? Ito, si Police Staff Master Sergeant Arce ang kasama natin na Husay. pinaka-team leader. Ayan. Na on-site at mabilis yung pagkaka-responde. Within 3 minutes, wala pa nga 3 minutes o 5 minutes. 2 minutes and 9 seconds. Ito, nandito Ano sila pangalan sa niya? West Avenue. Ano Kanto pangalan? ng Police Staff Master Sergeant Arce. Ang Arce. narito ngayon. Alright. Congratulations Ayan. po. Thank you. Sargento, Nasubukan thank you. namin ang husay ninyo. Thank you, thank you. Ayan. Ay, nandun, si PNP. Kitang-kita itong mga matitigas na pulis ng QCPD na narito ngayon. At napakabilis ng responde dito sa kinilalagyan natin sa bahagi ng West Avenue, kanto ng Cavite Street. Thank you, Ayan, Alan. back to you, Weng at Joel. Thank Thank you, General. Alan. Nasubukan Very impressive. natin. Very Oo. impressive, General. Yung question, about sa question kung bakit ganun karami ang dumating ng pulis. Actually, ang mga pulis natin, nakakalat na yan. Yes. Pinasarado natin ang mga PCP, tapos nilagyan na lang natin ng notice na huwag nyo na po kaming hanapin sa mga presinto sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Okay. Oo. Dial 911
Sino darating kami natitira sa doon, loob Jen? ng 3 Sargento ng de 5 Mesa minuto. lang o ano ba ba? Sino Wala natitira? talaga. As in wala. As in wala. Kasi Wala na yung mga police precinct eh. hindi na wala kailangan hanapin ng mga tao natin, ng mga kababayan natin, ang mga pulis sa kung saan. Kundi, Oo. pag kailangan mo ng pulis, tawag ka lang sa 911. Darating, pwede natin matesting mamaya. Galing. Pero to answer your question, bakit ganun karami? Oo. Meron tayong tinatawag na fixed visibility point. Kung kayo ay nasa community, makikita nyo, may tambayan ng pulis. May tambayan yan. Ang tambayan nila is fixed visibility point. Nakikita, high traffic yon. Harap ng grocery, Yes. harap ng drugstore, terminal. Yung nakikita nyo, nakatambay lang dyan ang mga pulis. Pero kuy daw kayo, yan ay palaging nakikinig sa Radyo. Oo. So, para kaming mga basketball players na may isang coach na pinapakinggan. Oh. Pero So, general, kailangan nito, maraming unit ng radyo, lahat mo ba equipped? yes po. O Kompleto po. bawat team leader lang? Kompleto po ang nakita nyo kanina, maraming radyong dumating, di ba? So marami tayong, the PNP has already progressed beyond yung Wow. dating traditional na ganun-ganun lang. Itong radyo natin nakakatawag sa Davao. Ang bodyguard Oo. natin, Sa Cebu. madadagdagan din, ano? Yes, Bibili ang pa body tayo ng cameras bodycam, natin oo. ay pinoprocess natin madagdagan pa. Pero sa ngayon, nakita nyo naman, Yes, oo. nakita That's sa very ating At bumili ba ako kanina, cellphone. Joel, ang radyo ni General abot hanggang Davao. Wow. Oo, ngayon lang ako nakakita ng radyo na abot hanggang Davao. Yung radyo namin, sir, hanggang Metro Manila lang. Yung inyo, talagang Davao. Gano'n na kayo ka-high-tech ngayon? high-tech talaga ang PNP. Oo. At Pero yun meron- na nga, ulitin ko lang minsan, may mga times lang talaga na mabilis na ang pulis, mabagal lang ang internet. Totoo. Sa totoo lang May po, problem no? na kayo sa 911 General kasi marami dyan, dati 80% ng tumatawag puro prank calls. Yan. Bago na ngayon ang ating 911. Revitalized 911. Under kay BBM yan. Under kay Presidente BBM, na-revitalize namin ang 911. So, sa ngayon, Paano natin pwede nyo na-feel? subukan, sir. Tawagan nyo at Sige nga. kausapin Paano natin. nyo nasasala? Yes, sir. 911. May mga AI na yan, may computer na yan. Oo. May switchboard yan na unang pasok ng call mo Oo. ay you have reached emergency hotline 911. Press 1 for police assistance, press 2 for fire department, and press 3 for other emergencies. So, ambulance siya yan. Oo. So, pinut ka ng 1. May sasagot sa inyo. Kausapin natin. Sige nga po. Oo. Pero General, maliban dito sa mga ganitong klase, nasa high-tech level na nga kayo, meron pa ba kayong ibang kailangan para gawing totally modernized po ang PNP? Oh, hindi naman natatapos ang pagmomodernize Oo, natin, oo. no? Modern tayo ngayon, pero bukas makalawa, may bago na naman teknolohiya. In the age of So may mga hindi pa namin technology, na ipapakita, may mga drones. At saka iba, sikreto na lang ba, malalaman na lang ng kriminal pag sila nahuli. Nahuli namin kayo dahil dito, sikreto namin yun. Hindi nila alam. So they cannot really Gumagamit na utilize rin tayo that. ng drones, ano? Yeah. Correct. Diyan na nga, mamalat ako. Opo. Hindi, okay lang po, General. Siguro maihiyang si Alan Gato sa katawan ninyo. Kita nyo naman ng Tikas tigas eh. po. Oo, mati. Ano ba yung panuntunan po natin? Bawal ang malaki tiyan? Oo. Kailangan ba Kailangan hindi kayo overweight. physically fit sila? Ano ba? Meron ba tayong target weight? Paano panuntunan? Nasa batas kasi yan, sir, na part ng qualification sa 6975, a policeman must not weigh more or less 5 kilograms of the standard weight and height. So, ibig sabihin, kung may standard weight and height, Hindi ka sa height over mo, doon, hindi ka over. dapat sobra ng 5, Yung hindi BMI ka mo. mababa sa 5. Oo. Yeah. So, sukat na sukat ang BMI, hindi ka dapat lalagpas sa standard weight doon. Pero kung lumagpas, ano ang dapat gawin ng PNP? Meron namang mga requirements. Yung regulations, merong binibigyan na target. 6 months, 1 year. May Para mag-lose weight. para mag-lose weight. Pero pagka hindi nila natugunan, binigyan na natin ng mga pagkakataon at panahon. Pero bago sagutin ni General Torre po yan, mga kapuso, magbibigay daan lang tayo sa ilang mga paalalang. Oras po natin, alas 8:21. Radyo na! TV pa. Labanan ng fake news. Dapat totoo.
magpahuli sa balita, i-follow ang aming social media accounts. Hanapin ang Super Radio DZBB sa Facebook, sa X na dating Twitter at sa TikTok. Hanapin din ang Super Radio DZBB sa YouTube at mag-subscribe. Mga kapuso, sundan ang DZBB sa social media at huwag pahuli sa malalaking balita at tamang impormasyon. Malinaw ang hatol ng bayan sa Mega Manila. GMA Radio, ang #1 Super Radio DZBB, #1 AM station. Barangay LS 97.1, #1 FM station. Maraming salamat mga kapuso. What if the people you love the most are the ones who will break your trust? The deceit has begun. Ang anak kong si Roy, kinakailangang magpakasal kay Miss Patty Pubar. Yung babaeng yan at ang ate niya, pinilit niyo ang papa ko na isulat ang kalokohang last will na ito. And it only gets deeper. Pakakasalan kita para makuha ko ang anak ko. Aalamin ko kung kasabwat ka nila. Romantic Deception. Weekdays 3 p.m. on GTV. Ang iyong team, haharapin nila ang isang bagay na hindi nila kaya. Ano naman yun? Ikaw. Family against family. With fast cars and explosive action. The Fate of the Furious. Tuesday, 8 p.m. on G-Flix. Siguraduhin niyo na wala nang matitirang buhay. Kasi Matos, malang manas ang galing ng nanay niya. Dito pa sa lugar ng mga kalaban mo lumaki ang tatay. Matos! Matos! Mga Batang Riles. You're watching Double B TV on GTV. Dun sa anim, meron isang critical at ito yung talagang minomonitor namin yung sitwasyon. Hindi siya pwede kaagad-agaran na na operahan, kailangan i-stabilize. Ngayon po ay nasa crisis mode at heightened alert ang DFA, ang DMW at OWA para matulungan po ang mga OFW at ang kanilang mga pamilya. Ready po ang ating mga ahensya kung kinakailangan po ng repatriation. We always stand ready for any eventuality, including mass repatriation. Nobody has been adversely affected in the Iranian side. Targeted kasi ang attacks naman doon. And we continue to hope and pray na again humupa yung hidwaan na ito para wala nang further na maapektuhan o masaktan. Taxi sa Double B! Well, marami na tayong mga text messages congratulating the PNP chief dahil doon sa napakabilis na response time, no? Mga kapuso, no? Pero yung hanging question namin sa inyo, pagka binigyan na natin ng pulis ng pagkakataon to trim down and to meet the requirement, hindi pa rin nasunod, General. Ano ba hanggang kailan ba natin siya pagbibigyan? After 1 year, sir, may separation from the service. Talaga, 1 year, separation na. So talagang mag-re-retiro na siya ng pilitan. Except siguro, General, kung halimbawa may medical case, yung police, na hindi siya pwede mag-exercise o mag-lose ng weight ng rapid. That will be CDD, Complete Disability Discharge. So talagang totally aalis sa service. Complete Disability Discharge. May abogado ko na mag-advise sa akin. Hindi siya pwede. Classmate ni... Hindi natin siya dadalhin sa administrative work or whatever. We'll consult with the NAPOLCOM regarding that matter. Pwede naman actually yun. Pero sa ngayon, ang standing policy, pag hindi ka nakapagbaba ng timbang based to sa standard na dapat ay timbang mo, tanggal ka sa serbisyo pag hindi ka nakasunod. Kasi part ng discipline yun, Joel, di ba? Part ng discipline yun. Tsaka primary requirement sa police, kinakailangan mabilis ang ang pagtugon mo. Siguro subukan na natin, Bay? Okay, pwede na, Miko. Try natin ang 911. Tatlong number lang yun. Your call is now being connected to an available 911 agent.
ibang ganito. Yung 911 natin, 27 Thank you for waiting. areas yan. Your call will be attended to as soon as Ang an agent ginamit is nyo is available. landline, no? Pinaka-the best yan, cellphone ang gamitin nyo. Cellphone. Cellphone ang gamitin nyo. Kasi sa ating mga kababayan, cellphone naman ang Thank you for waiting. Kaya tinarget Your talaga call namin will be attended to as soon as an agent is available. Most probably yan ay pumunta sa... Subukan, hindi, tanggalin Subukan mo nyo na yung... Cellphone ang gamitin. Cellphone daw ang ang gamitin. nyo. O kasi ang idea ay, halimbawa nasa kalye ka, mayroon kang emergency, hindi ka maghanap ng landline. Kapag cellphone ka na. Weng, sino pa ba gumagamit ng landline ngayon? Yeah. Ayaw. ang landline, ang landline kasi is... May ibang direction. Pumasok General, may tanong, totoo ba na kahit walang load ang cellphone ko, pwede ako tumawag ng 911? Yes. Pwede. So hindi kailangan ng load, mga kapuso. Hindi kailangan Ay, may ng load. emergency, may sunog man o emergency, krimen, pwede. You have reached Yan na. the emergency 911 hotline. Press 1 for police assistance. Press 2 for fire department. Press 3. Press 1. Yan na. So, magkoconnect ngayon yan sa isang call taker. Tingnan nyo. Kausapin nyo. Ang mga points lang dyan is may mga time na peak period, maraming banggaan. 10 ang call taker natin ngayon. Good morning, ma'am, sir. Ay, good morning po. Si Joel Sobel po ito sa Super Radio DCWB. Magandang umaga po. Pinatawag po ako ni General Torre po sa inyo. Yes, sir. Good morning, sir. Good morning po. Opo. Ilan po kayo naka-duty ngayon dyan? Sir Joel, tanungin muna natin ang kanyang pangalan, kung saan siya sumasagot. Sorry po. Ano pong pangalan ninyo? Hello, sir. Ako po si Patrolman na Rustan Romero Jr. Patrolman. Opo. Anong oras po ang shift po ninyo? Bali, ang shifting namin ngayon, sir. Per shift kami, 6 to 2, sir. 6 a.m. to 2 p.m., sir. Ano yung Saan location sila, sir? Anong location po ninyo, Patrolman? Exact 20 namin dito, sir, sa Camp Brigadiera. Saan po? Camp Krami, sir. Dito Nasa Camp Krami po kayo, no? At may isang kwan yan, sir. May isang facility dyan. Halimbawa, gusto mo magpa-connect sa isang cellphone na alam nyo, sa isang telephone number na gusto nyo. Iko-connect kayo. Iko-connect tayo. Doon sa number na yon. Or like for example, hindi nyo alam kung nasaan ano ang number ng Basilan City Police Station o ng Tugigaraw City Police So Station. siya magbibigay ng numero. O i-connect na niya. Sir, nandito kami sa Tugi. Kasi kung sa Tugigaraw kayo tumawag, dyan pa rin babagsak yan. Hindi mo alam ang police station ng Tugigaraw. So, sila ang tatawag sa Tugigaraw, makakausap nyo. Okay, May gusto kayong matawagan, sir, tawagan natin. So, ganun ka-efficient na yung sistema ngayon. Alright. Ganun kabilis ang sistema natin. Pwede natin matawagan ang... Pwede po bang i-connect nyo ho kami sa sa Katiklan, sa Boracay? Patrolman? Yes, sir. I-connect kita, sir, ngayon, sir, sa sir. Sige po. Okay, so habang kinoconnect tayo ni Patrolman, General, may tanong dito. Paano kung halimbawa ang tumawag sa 911 ay nasa train o kaya bulubunduking lugar, pero reach pa rin yung 911, nakadial siya. Paano natin sila maaabot sa pinakamabilis na pamamaraan? Meron daw ba tayong chopper? Sabi niya social si ate. Pero realistic yun, di ba? Oo. Yung mga ganun scenario, General, paano yun? What you mean train? May parang bulubundukin yung lugar. Meron ba facility? Reachable lang po ng chopper siguro. Or walking. Lahat. Well, ang PNP may chopper, ano? Depende sa ating deployment kung nasaan ang lugar. At ano ba ang nangyayari sa kanya? At titingnan natin kung ano ang pwede nating serbisyong maibigay sa kanya. Ano ba ang kailangan niyang serbisyo? Correct. Okay? So, kung kailangan niya ng responde, may pulis tayong maparesponde malapit. Kung halimbawa rescue naman, baka ang LGU makatulong din sa atin. Kasi may mga kontak kami sa LGU. Nakakapag-kontak kami. General, isa sa malaking problema sa hanin ng Philippine National Police even before, para makuwintiwala. Ay, sandali, ito muna yung Katiklan. Ito na ba yung Katiklan? Ma'am, saglit lang po. Hello sige. po. Hindi pa. Sige po. Kasi dun po sa natin dito.
Kinokonek po tayo saglit lang po. sa Boracay. May mga time na kung ang tinatawagan mo rin, Oo, may mga hindi. pumapasok din. So, Tama po yan. it's just a matter of, Opo. timing ng communications. At least nakukuha natin yung anong klase ng serbisyo ang meron ngayon ng PNP. So pag kailangan nyo ng emergency na tulong, pwede. Pero okay, pwede meron yun, kayong Jen. kakampi doon. Halimbawa, nasa Boracay ako, ano? Lumanding yung tawag ko sa Campo Crame. Pwede ko i-relay na lang sa kanila, ito yung emergency ko. Sila magre-relay doon sa police. Exactly, yan ang ginagawa ng police natin ngayon, sir. Yan, yan. So parang sinasabi natin na parang nasa Boracay tayo, itatawag sa Boracay Police Station para makapagpadala ng police ang ating mga pulis sa Boracay. Yun. And general, ito lang. Sabi ko nga, ang pinakamalaking challenge sa PNP, mapanatili, makuha ulit yung loob ng taong bayan. Yung tiwala ba? Hindi ba? Parang hindi sila takot sa pulis kasi merong police brutality, merong nanguhulidap, mga ganon. Ano po ang policy ninyo para i-purge, purgahin yung tinatawag na scalawag sa hanay ng PNP? Well, unang-una, andyan naman ang ating disciplinary machinery. Pinapangunahan tayo ng NAPOLCOM Vice Chairman ngayon, si Attorney Ralph Calinisan. Very, very straightforward guy. Very, very diretso kung magtrabaho, diretso kung magsalita. So, siya ang nagsiset ng standards on discipline, especially on the internal disciplinary matters. So, pag may reklamo ang ating mga kababayan, they just go to NAPOLCOM, they can go to the pleb, they can go to the ombudsman, they can go to the other. Pwede silang pumunta sa media para matulungan nyo na ma-refer sa amin para ma-actionan ang kung ano man ang kanilang hinaing. So yun ang mga first step ng contact ng ating kababayan sa pag may hinaing laban sa pulis. Pero warning mo sa amin naman, pag merong nagreklamo, iimbestigahan yan. And we do it very, very straightforward. Andyan naman ang proseso, andyan naman ang libro, andyan naman ang regulasyones. So, we just apply it kung ano ang maging penalty or kung sila ay ma-exonerate. Okay lang, kasi marami namang mga harassment cases naman. Opo. Siyempre, sa pagtrabaho ng pulis kasi almost kalahati dyan, masaya. Kalahati dyan. Hindi masaya. Dahil pag nagreklamo ka, hinuli yung nareklamo mo, hindi masaya yun. Ang masaya doon yung nagreklamo. So, may mga time yun, questionin pati yung ginawa ng pulis na aksyon sa reklamo. So, ginagawa na lang, iniimbestigahan, sinisiguro kung anong tama. Siguro bigyan natin ng pagkakataon si General Torre, masyado siyang busy na tao. Oo nga. At marami pang pupuntahan to, pero nahatak natin sa studio. Bigyan namin kayo ng a few minutes, General, to siguro kausapin yung ating mga kababayan. Yes. At mapanatag yung kanilang kalooban sa kasalukuyang pamunuan ng Philippine National Police. Maraming salamat, Sir Joel at Ma'am Weng, sa inyong oras na ibinigay sa amin para maipakita ang ating mga serbisyong na i-deliver ng Philippine National Police. Sa ating mga kababayan naman, sana po ay subukan nyo naman, pagbigyan nyo kami na ibigay sa inyo ang serbisyong aming sa tingin ay kailangan natin para mapabalik ang tiwala. Na-recognize namin na kailangan namin talagang kunin muli ang tiwala ng ating mga kababayan. Kaya hindi nyo ako maririnig na magka-crunch ng numbers na we saw that there's a drop in crime. Hindi namin kayo bibigyan ng anong numero dahil debatable lahat yan. Ang gagawin namin is subukan namin ang lahat ng aming makakaya para inyong maramdaman na naging safe ang mga kalsada, mabilis ang responde, natutugunan, natatawagan niyo ang 911 at nabibigyan kayo ng karampatang mga produkto or serbisyo ng PNP which is yung responde na mabilis. So sa ngayon, ang aking gustong ibilin at ipaalala sa ating mga kababayan, huwag niyo na po kaming hanapin sa mga presinto sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating kami sa loob ng 5 minuto. Yun o. Yan ang assurance, 5 minutes, General. 5 minutes. Yes, sir. Ni General Torre, mga kapuso. Okay na? Nasa linya na natin ang Aklan, ang Boracay Police Station. Hello, magandang umaga po sa inyo. Sino po ito? Hello. Good morning. Good morning po. Hello? Hello? Nararating sila sa interview. Ayun. Si Joel Sabel po ito na Super Radio DCWB, tsaka si Rowena Salvacion po kasama po dito. Tapos kasama namin si General Nick Torre po dito. Sino po ito?
Ay, good morning, ma'am. Hello, sir. Good morning. Yes, sir. Good morning, sir. Police Captain Ayon, sir. Police Aklan Captain. Police Provincial Office. Wow, Yes, Aklan sir. Provincial Office. O, magandang umaga po. Kamusta po ang ano dyan? Ang weather? Sir, weather condition po namin, sir, sa Aklan Police Provincial Office. Sunny po, sir. Beach weather po siya, beach weather. Beach weather and ano, sir, overall na weather condition po sa Aklan Police Provincial Office, sir, is sunny po, sir. Kamusta po ang peace and order situation sa inyo dyan? Generally peaceful, sir, yung Aklan Police Provincial Office, sir. In fact, nakapag first day na po kami ng balik eskwela namin na security coverage, and generally peaceful po yung naging opening of classes, sir. Yun, no? Sumagot ni Captain. General, Gusto ko lagay yun, natin sa spot Smart. report dyan, ha? Sige, General, Snappy. Captain, salamat sa oras mo. Baka may bilin si General Torre po sa inyo. Nandito po siya sa aming studio ngayon. General Torre, baka may bilin ka kay sa Kapitan. Aklan. Oo. Maraming salamat, Aklan PPO. Mabuhay kayo. And darating, malapit na tayo makapunta dyan at ma-enjoy din paminsan-minsan ang beaches ng Boracay. Yun, no? Thank you po, Captain. Thank you so much, sir. God bless po, sir. God bless you Thank too. you, thank Kapitan, you. thank you. All right, there Siguro you have it. meron lang akong huling bilin, General, kasi may request dito yung napakarami natin. Ngayon, umusok talaga yung Facebook Live natin. Sabi po nila, sana yung police visibility, hindi lang daytime. Dapat daw po, mas maramdaman yung police visibility sa gabi. Round the clock kasi yan. doon sila, ito yung request sana po sa gabi din. Ay, opo. Actually, makikita nyo ang police visibility sa gabi ay nasa patrol car, naka-blinker, naka-open kami ng mga blinker. Kahit malayo, nakikita kami. Motor, ganun din. Pagkatapos, mas mabilis actually ang 911 sa gabi kasi walang ang traffic. Yes. At mas talagang na-recognize namin yan. At ang ating mga commanders, kasama sa kanilang trabaho, pag-aralan yung traffic ng tao, like kailan nagsishift ang mga call centers. Pag sa Eastwood, kailan dumadami ang tao sa madaling araw. Sa mga call center areas natin, nandun ang ating mga polis. Gising yan. Kaya please, kung may kailangan kayo na assistance anytime of the day, even at night, especially at night, 911. 911. Jen, ano lang, pahabol na tanong. Lumalala daw ang droga sa ngayon? 8 billion na raw po yung nakukuha doon sa dagat sa norte. Well, may mga droga daw, nagkalat na naman daw. That should, mas parang, di ba, parang encouraging ang news na 8 billion na na-recover. Kasi pag hindi na-recover yan, pupunta sa kalsada yan. No? So siguro, nangyari yan dahil may malakas na maritime patrols tayo sa area na yan. Baka yung kanilang sistema na inihulog sa dagat, kinukuha ng mga drug dealers, hindi nakakaporma. Kasi nga, marami ang presence natin doon. No? Sabay-sabay ang presence actually natin. Siyempre, part ng West Philippine Sea yan. Nandun ang Navy natin. Nandun ang Coast Guard natin. Andun din ang... May mga units pa tayo ng PNP na hindi ko nasabihin sa inyo na nandyan. Kung kaya't it must have been very risky for those supposedly ay pipick up niyan na pumunta at kumuha. Kaya ang mga nakakuha ay mga fishermen na hindi naman drug dealer. Kaya sinusurrender sa polis. Okay. Jen, okay ka lang ba? Kailangan mo na umalis? Kasi meron pa sana akong mga tanong sa inyo. Kaya lang kinakailangan namin magbagong-bagong balita. Okay lang ba? O kailangan ka na umalis? Okay lang naman. After this moment, Jean, tayo ay maghahanap na ng talent fee.